Ang babaeng naka-white. Sa isang baryo na tahimik at malayo sa kabuluhan ng syudad, may isang matandang tahanan na kilala sa buong lugar bilang bahay ni Lola Belen. Matagal nang natutulog ang matandang si Lola Belen, ngunit ang kanyang alaala ay nananatili sa bawat sulok ng bahay. Subalit ang kakaibang kwento tungkol sa bahay na ito ay may kaugnayan sa isang lihim na alamat na nagmumula sa kalaliman ng nakaraan. Sa mga kwento ng mga taga-baryo, may mga kwento tungkol sa isang babaeng naka-white na madalas makitang naglalakad sa mga madaling araw sa labas ng bahay ni Lola Belen. Ang babae raw na ito ay nakadamit na puting damit, may mahabang buhok, at may malungkot na mukha. Sinasabing ang kanyang presensya ay palaging naugnay sa masamang kapalaran. Si Miguel, isang binatang taga-baryo, ay hindi naniniwala sa mga kwento tungkol sa babaeng naka-white. Ayon sa kanya, ang mga alamat ay mga simpleng paraan upang hikayatin ang mga bata na maging maingat. Ngunit isang gabi, habang siya'y naglalakad pauwi mula sa kaibigan, napansin niyang may malamlam na liwanag na nagmumula sa bintana ng bahay ni Lola Belen. Nang huminto si Miguel para tingnan ito, bigla siyang napapikit dahil sa kakaibang pananabik na pumasok sa kanyang paligid. Ang liwanag ay hindi ordinaryong liwanag. Ito'y naglalabas ng tila pag-asa at pag-asa na may kaugnayan sa babaeng kanyang narinig sa mga kwento. Ang pagnanasa ni Miguel na alamin ang katotohanan ay hindi mapigilan. Pinag-aralan niya ang mga lumang dokumento at kung paano itinayo ang bahay ni Lola Belen. Sa mga pagnanakaw niyang mga oras, natuklasan niyang ang babae sa kwento ay may pangalang Elena. Siya'y isang magandang dalaga noong mga dekada na nagdaan at itinuturing na isa sa mga matatagumpay at makabayan na babae sa baryo. Ngunit ang kanyang buhay ay biglang nagbago nang mag-asawa siya sa isang mayamang binata mula sa kalapit na baryo. Matapos ang kasal, nag-iba si Elena. Siya'y naging mas laging nasa loob ng tahanan, tila ba may lihim siyang kinatatakutan. Nagsimulang magdulot ng isang pagnanais na makatakas mula sa kanyang asawa. Ang mga kwento ay naglalakip ng mga salaysay tungkol sa huling gabi ni Elena sa bahay. Ipinakita ito sa kanyang pamamahayag. Ayon sa mga nalalabing kwento, ang huling gabi ni Elena ay puno ng pangamba at kakaibang galaw. Naramdaman niyang may masamang hangin na sumisilip mula sa mga bintana, tila ba may isa siyang kaaway na patuloy na humahabol sa kanya. Natuklasan ni Miguel ang isa pang dokumento na nagpapahiwatig ng misteryosong pangyayari. Ayon dito, ang kwento ng kanyang pagkawala ay nauugnay sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa isang gabi, isang aksidente ang nangyari sa asawa ni Elena. Sinasabing napabilanggo ang kanyang asawa sa loob ng tahanan, at si Elena ay kinakasalukuyang hindi maikilos, parang naipit sa pagitan ng kamatayan at buhay. Isang gabi, habang si Miguel ay natutulog, napansin niyang may isang puting silakbo ng ilaw na sumusulpot sa tabi ng kanyang kama. Nang tumingin siya, doon ay naroon si Elena, nakaputing damit, may mahabang buhok, at may malungkot na mukha. Kailangan kong mahanap ang katarungan, ang sabi ni Elena sa isang malumanay na tinig. Natigilan si Miguel. Hindi niya inakala na makikita niya ang babae mula sa kwento sa kanyang harap. Tila ba ang babae ay naghahanap ng tulong, ngunit anong tulong ang maibibigay ni Miguel? Sa kabila ng kanyang takot,
Ipinasya ni Miguel na harapin si Elena at itanong kung paano siya matutulungan. Tinanggap niyang ang kanyang mga kwento ay hindi lamang simpleng kwento ng takutan, kundi may kaugnayan sa isang mas malalim na misteryo. Anong tulong ang nais mong makuha? Tanong ni Miguel, may pag-aalala sa kanyang tinig. Nagtagal ang katahimikan bago sumagot si Elena. Nais ko lamang mahanap ang katotohanan at makamit ang kapayapaan. Kailangan kong malaman ang totoong nangyari sa huling gabi ng aking buhay. Naging determinado si Miguel na matulungan si Elena. Sinimulan niyang suriin ang mga dokumento, magsaliksik sa mga kwento ng mga matatanda, at magpasya na ipakita ang katapangan sa pagtuklas ng katotohanan. Sa kanyang paglalakbay, natuklasan niya ang mga kwento tungkol sa pagkamatay ng asawa ni Elena at kung paano siya napabilanggo sa bahay na ngayoy tinatawag na bahay ni Lola Belen. Naglakbay si Miguel patungo sa mga libingan at matandang tahanan, humingi ng tulong sa mga mangkukulam at albularyo. Nagsagawa siya ng mga ritual at mga seremonya upang makipag-ugnayan sa kaluluwa ni Elena. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, nararamdaman niya ang presensya ni Elena, na tila ba patuloy na gumugol ng pagsusumikap sa paglalakbay ng kanyang kaluluwa patungo sa liwanag. Matapos ang ilang buwan ng paghahanap at pagsasaliksik, natuklasan ni Miguel ang malupit na katotohanan. Ang pagkamatay ng asawa ni Elena ay hindi isang aksidente. Ipinagtapat ng ilang matatanda na may ilan sa kanila na may kinalaman sa nangyaring ito, na nagdulot ng malalim na pagnanasa ni Elena na mahanap ang katarungan. Isinakay ni Miguel ang lihim na ito patungo sa mga kaluluwa ng mga sangkot. Sa mga seremonya at ritual, pinaalam niya kay Elena ang malupit na katotohanan at naging daan ito sa pagpapakawala ng kanyang kaluluwa mula sa pagnanasa at paghihiganti. Ang huling gabi ni Elena sa kanyang dating tahanan ay puno ng liwanag. Kasama ng paglapag ng araw, nararamdaman ni Miguel ang kakaibang pagkahulog ng kanyang mga balikat. Tila ba ang pagkakaroon ng kapayapaan ay dumarating hindi lamang sa kaluluwa ni Elena, kundi maging sa kanya rin. Sa bawat pagpapakumbaba at pagtitiwala sa mga alamat, natutunto ni Miguel ang mas malalim na kahulugan ng mga kwento. Ang kwento ni Elena ay naging aral sa mga taga-baryo, nagpapaalala sa kanila na ang lihim na mga kwento ay naglalaman ng mga malalim na kahulugan at pangaral. Sa mga gabi ngayon, ang bahay ni Lola Belen ay binibisita ng mga tao, hindi lamang dahil sa takot, kundi pati na rin dahil sa pag-asa na kahit ang mga kaluluwa na tila nawawala ay maaaring mahanap ang kanilang katuparan sa liwanag.